Ano ang gagawin mo kung sa mismong harap mo ginagahasa ang asawa mo? Titindig ka ba? Lalaban kahit na ang kapalit naman nito ay ang buhay mo at ang buong pamilya mo, o pipilitin mong manahimik habang pinupunit ng halimaw ang dangal ng iyong asawa? Gagapang ka ba sa pader at pilit na pipigilan ang sariling pumutok sa galit, o iiyak ka na lang at aasahang darating din ang hustisya kung darating man? Sa oras ng bangungot, ano ang mas mahalaga? Ang iyong tapang o ang kanilang kaligtasan? Mga kaibigan, napakahirap na sitwasyon, pero ganito ang nangyari sa mag-asawang itago na lang natin sa pangalang Alberto at Angie sa Caloocan City. Nangyari ang lahat ng yon magmamadaling araw ng December 6, 2013. Ayon kay Angie, magkakatabing natutulog na umano ang pamilya nito sa kanilang bahay sa Phase 4 Bagong Silang, Caloocan. Ang dalawa nitong anak ay malalim na ang tulog at matutulog na din sana silang mag-asawa, subalit nagulat sila nang may biglang pumasok na lalaki sa kanilang bahay. Armado ito ng baril at handang pumatay kung kinakailangan. Akma naman sanang makikipagbuno si Alberto, pero agad na nagsalita ang lalaki at itinutok ang baril sa kanya, sabay sabing papatayin siya at ang buong pamilya niya kung gagawa siya ng hindi maganda. Dahil dito ay natahimik na lang si Alberto at maya-maya ay inutusan siya ng lalaking armado ng baril na pumasok siya sa CR na nasa malapit lang din ng kanilang tinutulugan. Wala namang nagawa si Alberto at pumasok nga siya sa CR na ang pinto ay kalahati lang. Kung may gagawin mang hindi maganda ang lalaki ay kitang-kita ito ni Alberto. Hindi nga nagtagal ay sunod na niyang tinawag si Angie at inutusang tanggalin niya ang damit niya. Tanging iyak at pagmamakaawa lang ang mga nagawa ni Angie, pero walang nagawa ang lahat ng mga ito dahil sa bantang kapag hindi siya sumunod sa utos ay totodasin nito ang buo niyang pamilya. Dahil dito ay ginawa nga ni Angie ang inutos ng lalaki. Maya-maya lang, sa harapan mismo ni Alberto ay ginawa ang panggagahasa sa kanyang asawa. Puot at galit ang naramdaman ni Alberto, pero wala siyang nagawa dahil oras na buksan naman niya ang pintuan at manlalaban ay siguradong mamamatay naman siya at ang buo niyang pamilya. Wala na siyang ibang nagawa kundi ang umiyak na lang habang nagpapakasasa ang hindi pa nakikilalang lalaki sa katawan ng kanyang asawa. Matapos ang ilang sandali ay natapos din sa kademonyohan ng lalaki, pero bago pa ito tuluyang umalis ay isang seryosong pagbabanta ang iniwan nito. Pagputok ng liwanag ay agad nagtungo ang mag-asawa sa estasyon ng pulis sa Bagong Silang, Caloocan, pero ganun pa man, sa pagsisimula ng pag-iimbestiga ay walang nakuhang primary suspect. Walang testigo ni CCTV footage man lang sana na nakuha sa lugar. Tila nawawala na din ng pag-asa ang mag-asawa na makuha ang hustisya, pero makalipas ang isang taon, buwan din ng Disyembre taong 2014, nang may isang krimeng nangyari naman sa bahay ng isang nagngangalang Sheila doon din sa Caloocan. Ayon kay Sheila ay may mga bisita umano siya noon sa kanilang bahay dahil may practice sila ng sayaw na kanilang ipe-perform sa eskwelahan ng kanilang mga anak. Kasama sa mga bisita noon ay ang 32 years old na si Benjamin Alhambra, o mas kilala sa pangalang BJ. Mag-aalas 7 na noon ng gabi at habang nagkukwentuhan sila ay may biglang pumasok na isang lalaki at armado ito ng baril, sabay sigaw ng mga katagang,
Matapos limasin ng lalaki ang kanilang mga gamit at pera ay pinatay nito ang ilaw sa loob ng bahay at agad nagtungo sa labas. Nagkanya-kanyang takbuhan at nagsipagtago naman ang mga biktima dahil sa takot, pero naiwan si BJ at sinundan ang suspect gamit ang isang baseball bat. Sa labas ng bahay ay naabutan nga niya ito. Hindi siya kaagad napansin ng suspect, kaya naman napalo niya ito sa ulo ng baseball bat. Ganun pa man ay hindi napuruhan ng lalaki at maya-maya lang 4 na putok ng baril ang umalingaw-ngaw na siyang narinig naman ng mga babae na kasama ni BJ. Bagsak at wala ng buhay si BJ nang magkalakas loob ang mga kasama niya para tignan siya. Ayon sa autopsy report ay ang mga tama ng bala sa iba't ibang parte ng kanyang katawan ang naging dahilan ng agarang pagkamatay nito. Sa pag-iimbestiga naman ng mga kapulisan ay nakakuha sila ng impormasyon na napalo ni BJ ang suspect sa ulo. Kaya naman dahil dito ay agad naisip ng mga pulis na malamang na magpapagamot sa hospital ang salarin. Dahil dito ay agad ginalugad ng mga otoridad ang mga pinakamalapit na hospital kasama ang ilang mga biktima at hindi nga sila nagkamali. At dahil sa tulong ng mga residente ng Barangay 176 Bagong Silang, Caloocan City ay natunton ang kinaroroonan ng suspect. Dito ay agad siyang dinakip at positibong kinilala ng mga biktima. Ang suspect ay kinilala sa pangalang Albert Biol. Sa pagkakaaresto nito ay lumutang ang napakaraming nabiktima nito kasama na ang mag-asawang Alberto at Angie. Dahil dito ay agad siyang nasampahan ng mga kaukulang kaso, kasama na dito ang patong-patong na kaso ng rape, robbery with homicide at illegal possession of firearms. Pansamantala naman siyang ikinulong sa Caloocan City Jail habang dinidinig ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Subalit makalipas ang 4 na taon, Pebrero 10 taong 2018, ang serial rapist na si Albert Biol ay nakatakas mula sa kulungan. Ang mga otoridad naman mula sa Caloocan ay nagbigay ng babala na mag-ingat dahil sa pagkakapuga nga ng kriminal na si Biol. Pero ganun pa man, nakatakas man siya sa kulungan ay patuloy pa rin ang naging pagdinig sa kasong robbery at rape through sexual assault na isinampa sa kanya ni Angie. Hindi na nga nagtagal, April 6, 2018, ay naglabas na ng hatol si Presiding Judge Lorenza Borjos ng Caloocan Regional Trial Court Branch 126 at guilty ang naging hatol nito laban kay Biol. Yun nga lang ay nasa labas naman ito at malayang nakakapagpagala-gala. Subalit makalipas ang 5 buwan, ay may isang concerned citizen mula sa Pasay ang nagbigay impormasyon sa Caloocan Police Station hinggil sa matinik na suspect na si Biol. Ayon sa informant ay nakita niya umano si Biol na nagtatrabaho bilang isang foreman sa isang ginagawang bahay sa Pasay. Kaya naman dahil dito ay wala nang sinayang panooras ang mga otoridad at agad nagtungo sa lugar. Dahil naman sa pinagsanib na puwersa ng Southern Police District at National Capital Region Police Office ay isang matagumpay na operasyon ang ikinasa ng mga ito. Timbog at muling na aresto si Biol. Kasabay nito ay ang pangako ng nooy Chief Superintendent at NCRPO Director Guillermo Eleazar na hindi na muli itong makakatakas pa. Matapos nga itong mahuli ay kaagad na siyang idiniretso sa New Bilibid Prison. Nang gagalaitin naman sa galit si Angie, pero malaki din ang pasasalamat nito dahil sa wakas ay nakamit na rin niya at ng mga nabiktima niya ang hustisya. Sa harap ng halimaw may mga sandaling hindi kalalaban.
dahil mas mahalaga ang buhay ng mga mahal mo kaysa sa sarili mong tapang. Pero ang katahimikan hindi kailanman ibig sabihin ay pagsuko. Minsan, ito ang sigaw ng mga taong pinilit mabuhay. Sigaw ng mga biktimang pinilit binura pero hindi kailanman naglaho. Sa dulo ng dilim may liwanag at sa likod ng katahimikan may kwento, may katotohanan at may hustisyang hindi mo aakalaing darating din.